Number 8 guard buzz cut ang gagawin natin ngayon mga ka-aspiring. Dahil si tropa ay nasasawa na raw sa mahaba niyang buhok, which is bagay naman sana sa kanya. Pero syempre, depende sa trip natin yan. Minsan ako nga, nahahabaan na rin ako masyado sa buhok ko, kaso nga lang hindi tayo ganun kapogi gaya na ito ni tropa. Kaya syempre, kahit na gusto ko man mag-recommend ng ibang haircut, at the end of the day, customer pa rin palagi yung masusunod. At syempre, binira na natin agad yan ng number 8 guard. Ang ipapares natin dito sa ilalim niya is mid-taper fade na gagawa na natin ng konting twist. So, medyo circular yung transition na gagawin natin sa sides. Anyways, kayo mga aspiring, may mga experience ba kayo na gusto nyo sanang gandahan yung gupit pero kailangan talaga or required na magpa-basket sa inyo or magpakalbo? Drop naman kayo mga aspiring ng pinakamalulupit nyong basket sa comment section. Sa pamamagitan nun, mapopromote nyo yung sarili nyong angking galing at skills at mapakita nyo dito. Alam kong sobrang dami ng magagaling gumupit. Kaso nga lang, sa social media kasi kailangan consistent ka. So kapag hindi ka naging consistent sa pag-upload ay mahirap mag-grow. Ang advantage ko lang naman din siguro sa iba dahil naging consistent ako. Pero kung talent-wise, skill-wise, siguro marami pa ang mga underrated na hindi pa nakikita sa online. Pare-pareho naman tayo mga ka-aspiring. Ang advantage ko lang ay nakabuild ako ng pangalan ko sa social media. Pero sa tutusin, isa lang naman ang mundong ginagalawa natin. Kaya pagka may mga panahon na makita nyo ako or magkita tayo, huwag kayong mahiyang mag-approach sa akin mga bro. Kupal din ako. Mukha lang ako mabait sa content. Joke lang. Syempre yung kupal na mabait. Anyways, nagsa-start na tayo sa pagdidibulk or gumagawa na tayo ng canvas ng paggagawa natin ng taper fade. Usually kapag number 8 guard, mas maganda na mas mataas yung gagawin natin sa likod para naman hindi awkward yung maging outcome. Pero hindi naman ganun kataas. Yung saktong-sakto lang. Basta wag tayong aangat sa occipital bone or yung buto sa likod ng ulo. Ang procedure na ginagawa ko ka-aspiring ay sobrang basic lang naman. Gawa tayo ng guideline, outlines, lahat gawin na natin para malinis na ang paggagawa natin ng taper. Para matansya din natin yung mga transition na gagawin natin at para pantay din both sides. Sa paggawa pala ng mga guideline para pantay yung both sides, gamitin nyo yung salamin or yung tenga kasi usually dyan ako nagbe-base. Yan yung palatandaan ko, yung mga area ng tenga. Anyway, sa mga beginner pa lang talaga, wag muna gantong process siguro yung magandang gawin nyo para mas madali kayo matuto. Start muna siguro kayo sa mga barber's cut, trim, yung mga dos lang yung gilid.